Naku po! Mga minamahal, ang bilis ng panahon. Kumbaga yung gawain nila noon, abay minumulto na sila ngayon. So ngayon nga po, mga minamahal, ito yung balita. Sabi dito sa balita, Bato says someone from palace wants to implicate Duterte allies in Pogo. So ngayon, mayroong bintang. Mayroong bintang. Itong si Lolo nyo Bato na mayroon daw pong taga-palasyo, taga-Malacanang, ang gusto daw pong idawit itong si former President Duterte dito nga po sa mga illegal na operasyon sa Pogo. Abay, magtataka pa ba kami dyan sa balitang yan? Sino ba yung nag-bypass ng Pogo sa Pilipinas? At sino-sino ba yung mga pumirma dito sa Pogo na to? Di ba kayo? Ay. Tapos yung gawain ninyo? Di ba kasi sabi dito Bato says, someone from palace wants to implicate Duterte allies in Pogo. Kumbaga, sinasabi niya na meron taga-palasyo ang gustong idawit itong si Duterte dito sa Pogo. Ay, di ba gawain ninyo yan noon? Yung tanim ebidensya? Tingnan niyo yung ginawa niyo kay Dilima. Gumamit kayo, di umano, ng mga inmates mag-testify against the former senator na sabihin ninyo na ito ay protektor ng droga. Gumamit kayo ng inmates, di ba? At yung mga inmates na din mismo ang nag-isplukutok, nag-isprikitik na hindi naman po totoo at napag-utusan lamang daw po sila. And even itong si Dayang, umamin din na siya ay naipit lang at wala siyang choices. Diba? Yung mga high-profile inmates na yun, tinakot ninyo. Kapag hindi sumunod sa inyo, papatigi-bumbom ninyo. Kaya nga nagkaroon ng riot doon sa Bilibid, diba? Gawain ninyo noon, ililipat ninyo dito sa administrasyon. Kaluoy, Santa Barbara, Bendita, oy. Grabe, itong si Bato. So ngayon nga po mga minamahal, mayroong hanash. Itong si Bato. Di kung sa tingin mo, meron taga Malacanang na sumusulsol, 'di ba, para ilaglag itong si itong si former President Duterte, ilatag mo yung ebidensya mo. Hindi yung ang dami mong isplok, ang dami mong kuda. Wala ka namang ebidensya, puro lang bunganga. Kailangan namin dito yung legit na ebidensya na nagpapatunay na meron kang hawak na ebidensya na nagpapatunay na itong mga taong to na gustong ilaglag itong si Digong dito sa sa Pogo. Diba? Ay naku, Diyos ko. Tapos, nga pala, madagdag natin, mga minamahal. Usapang taniman ebidensya. Ngayon, nagsalita si Kerwin Espinosa. Ano yung sabi ni Espinosa, mga minamahal? Inakbayan mo pa daw po itong si Kerwin para po ikanta itong si Dilima. Diba? Pag hindi kinanta si Dilima, yung pamilya, mapapatay. Or di kaya siya yung susunod sa kanyang ama. Ay, antindi naman Bato. Matindi yung lolo ninyo. Diba? Okay, continue tayo. Panoodin natin tong balita. Senator Ronald Bato de la Rosa says someone from the palace wants to implicate former President Rodrigo Duterte and his allies to the proliferation of illegal Philippine offshore gaming operators in the country. During the Senate panel hearing on Alice Guo, may napansin ako, sign of guilt na ba to? Hindi mga minamahal wala naman, wala pa nga pinapangalanan pero bakit may nagigilty? Sign of guilt na ba to? Ay, ano ba naman yan? Bato-bato sa langit, matamaan ka sana, animal ka. Sign of guilt na ba to? Diyos ko. Pogo ties on Tuesday, October 8, De La Rosa made the expose pointing to Marian Maslog, who introduced herself to the committee as a certain. Yan si Marian Maslog. Yan yung pinapagalitan ni Bato de la Rosa. Yan, na parang, ito yung tinutukoy ni Bato de la Rosa na mahilig, na kumakanta, na gustong ikanta itong si Digong. Sabi ni Bato de la Rosa dito sa babaeng to, yan, alam ko, merong tao sa likod mo. Yan, sabi ni Bato, mga minamahal. Well, let's see. Pakita mo ebidensya mo. Tayo dito, labasan tayo ng facts. Ang pangit naman, yung puro ka lang akusasyon, puro ka lang bunganga. Diba? Well, kung sa bagay, mga minamahal, nung kumanta nga si Alice Guo na meron daw isang PNP chief na tumulong sa kanila para makatakas ng bansa. Ano yung sinabi? Biglang karipas dalagan itong diputa.
pumunta doon sa Senate hearing para lamang i-defend yung kanyang sarili. Masyadong, kumbaga sa basketball mga minamahal, attack ng attack, siya naman defense ng defense. Na in the first place, hindi mo naman kailangang mag-defense kasi hindi naman ikaw yung inaatake. Inako, alam na. Continue. Jessica Francisco. According to De La Rosa, he obtained information that someone from Malacanang is ordering Maslog to ask Go to sign an affidavit implicating Duterte and his allies with Pogo. Klaruhin ko na lang sa Tingnan mo, senator ka talaga ng bansang Pilipinas. Oh, senator ka talaga ng bansang Pilipinas. Imbis na makatulong ka sa hearing, ang ginagawa mo, nangungupal kang animal ka. Oo, senator ka talaga ng bansang Pilipinas. Literal na isa kang attack dog nila Duterte. Kupal talaga eh, no? O, continue. ha? For the record, meron kong impormasyon, na you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General si IDG, General Karamat ay nasa likod ng pugo. Merong tao from Malacanang nag-uutos sa'yo. Sino? Meron akong information. Sino? Ilabas mo. Hindi puro walang bunganga, puro walang duro-duro. Hindi pwede yung atapang tao. Dapat with facts and evidence. Di ba? Ang pangit naman nun, meron akong alam na tao, alam ko sino nasa likod mo. Di mention mo nang magkaalaman tayo. Ganun lang kasimple. Parang parang ang ginagawa lang dito ni Bato de la Rosa, testing the water, 'di ba? Alam na namin 'yan. Kinupal mo na kami noon, kukupalan mo pa kami ngayon. Ulol. I can pin you down, my God. Ulol. Huwag kang pailing-iling dyan. Alam kong impormasyon na yan. De La Rosa then proceeded to ask whether this information is true, but Maslog answered no. Meanwhile, Senate President Pro Tempore Jingo Estrada asked Maslog why she visited Go in her detention cell when she was brought back to the Philippines. Maslog opted not to answer, again denying the allegations of De La Rosa against her. Maslog escaped conviction for graft in the 1998 textbook scam case by faking her own death. In the same hearing, Maslog also disclosed that she was stopped by Philippine National Police Intelligence Group officer in charge, General Romeo Macapaz, to help convince Go to surrender to the police. According to Maslog, she was stopped by the intelligence group because she has an access to the dismissed Bamban Mayor's legal counsel, Attorney Stephen David, and she is also a friend of Sual Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay, who is Go's alleged romantic partner. Macapaz, for his part, admitted to accompanying Maslog when the latter visited Go in her cell. Macapaz said Maslog told him that Go would reveal vital information that could help in their campaign. But when Natama na natin yung kakupalan na yan. Si Bato lang naman yung focus natin dito. Anyway, the POV here, the point of view here is bakit parang sobra ka naman kung makadepensa Bato? Minumulto na ba kayo ng mga gawain ninyo? Ha? Minumulto na ba kayo ng mga gawain ninyo? Bakit hindi mo ilabas kung sino yung taga Malacanang na nag-uutos dito kay Maslog? 'Di ba? Na para idikdik itong si Duterte sa Pogo. Bakit hindi mo na lang ituro kung sinong taga Malacanang yun? Ilabas mo ebidensya mo. Ang lakas mong magawa ng allegation pero hindi mo kayang patunayan. Masyado namang advanced yung critical thinking mo or sadyang mukhang kailangan yung dumepensa kasi mukhang nai-involve nga talaga yung pangalan ninyo. 'Di ba? Yun ba yun? Masyado kasing mapagmalinis pero ang dami din naman palang mga dungis. Kumbaga sa madaling sabi, mga minamahal, bato-bato tayo sa langit. Kung matamaan ka, di wow. Deserve mo yan 'Di ba? Deserve mong matamaan. At saka, napaghalataan ka talaga Bato de la Rosa na presidente, na senador ka talaga ng mga Pilipino. Senador ka ng mga Pilipino, oo. Kasi maaasahan ka talaga namin no? Imbes na ipagtanggol mo yung taong bayan, kumakampi ka sa mga kupal. Diba? Imbes na ipagtanggol mo yung taong bayan, depensa ka ng depensa dito sa mga atake sa amo mong si Digong. Ba't hindi mo yan iwan? Ito si Bato de la Rosa, parang may kalungkutan din to mag-isip Masyadong obvious 'Di ba? Puro lang kayo accusation pero wala naman patunay. 'Di ba? Yung gusto namin maging transparent kayo. 'Di ba? Para malaman namin yung totoo. Paano magkakaroon ng transparency, mga minamahal? Ayaw nga nila sa transparency, katulad ni Sara Duterte. 'Di ba? Gusto natin transparency and accountability.
Anong ginagawa ni Sara Duterte? Takas-takas hearing para hindi masagot yung mga anomalya sa kanya. Ganyan po sila kakupal, mga minamahal. 'Di ba? Natitreten kayo sa mga sarili ninyong multo? Sino yung informant ninyo? Hindi, nagtatanong lang Ay, nako. Masyadong mahilig sa kwentong barbero or hearsay itong si Bato de la Rosa. So, malay ba namin na totoo yung sinasabi mo? Hindi mo naman sinasabi kung sino yung informant mo. 'Di ba? I mean, kung sino yung taga-Malacanang na tinutukoy mo according to your information. So, sino dapat yung sisihin natin dito? I think yung informant ni Bato. 'Di ba? So, anyway, mga minamahal, yun po. Anyway, wait lang, babasa ako ng comment. Oo nga, may tanong ako, mga minamahal. Sino po yung nag-invite dito kay Miss Maslog para mapunta siya sa Senate hearing? Oo, may nagtanong din dito. So anyway, mga minamahal, kita nyo naman, no, itong si Bato de la Rosa, inunahan niya na kasi advance mag-isip itong si Bato de la Rosa. Advance ang lolo ninyo. Wala nga pang pinapangalanan, todo depensa na. Baka Bato yarn. Anyway, yun po, mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.